Ikaw, oo, ikaw na nanonood ngayon. Hindi mo alam kung bakit mo pinindot ang video ito pero alam kong nararamdaman mo na inaakit kang panoorin ito at mapakinggan ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayong gabi. Pero habang pinapakinggan mo ako, gusto kong itanong sa iyo, handa ka na ba talaga? Dahil ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay hindi kwentong engkanto, hindi rin alamat, at hindi haka-haka. Ito ay maladokumentaryong kwento tungkol sa isang nilalang na tumakas mula sa kanyang sariling nayon at nagtago sa pusod ng kagubatan sa bulubundukin ng Sierra Madre. Isang babaeng hindi kailanman nakaranas ng pagtanda at pagkakasakit at tuwing kabilugan ng buwan ay nagiging isang nakakatakot na aswang. Kaya kung handa ka ng pakinggan ang mga bagay na ikukwento ko sa iyo, simulan mo nang huminga ng malalim. Dahil pagkatapos nito, hindi ka na basta-basta makakatulog agad dahil sa hilakbot. At ito ang kwento. Habang nakikinig ka ngayon, subukan mong isiping may kilala kang babae na hindi pa rin tumatanda kahit alam mong lumilipas na ang edad nito. Yung tipong kahit lumipas ang 10 taon, pareho pa rin ang itsura niya mula noon. Ganyan si Marikit, isang babaeng nagmula sa bingkit na tila bagay isinumpa ng mismong kalikasan. Ang sabi ng mga nakatatanda doon ay ubod ito ng ganda. Sobrang ganda na halos hindi may isip na may tatalo pa sa kanya. Sa unang pagkakataon, nung unang madiskubre ng pamilya ni Marikit ang tunay niyang pagkatao, bagamat hindi pa malinaw ang kwento, ay napuno sila ng hilakbot at takot. Isang gabi, kung saan ang buwan ay bilog na bilog, bagamat malayo ang distansya ng mga kabahayan sa kanilang nayon, ay narinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw. Ito ay hindi pangkaraniwang sigaw, hindi sigaw ng tao, at mas lalong sigaw ng anumang hayop na makikita sa kanilang lugar. Dali-daling nagsilabasan ng kanilang mga tahanan ang mga taong nakarinig ng sigaw na iyon at tinungo nila ang lugar kung saan nagmula ang nakakakilabot na sigaw. Bawat isa sa kanila ay may mga hawak na punyal, bundot ng pagi at mga itak bilang mga armas sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Nang marating nila ang kakahuyan, ay tumambad sa kanilang mga mata si Marikit na nakasubsob ang mukha sa dibdib ng pinsan niyang si Jose. Nakilala nila ito dahil sa suot nitong damit at tali sa buhok na madalas nitong isuot, kaya nasisiguro nilang si Marikit nga iyon, at mas lalong nanuot ang kilabot sa kanilang katawan nang makita nilang nasa bibig nito ang puso ng binata na dahan-dahang hinunguya habang nakatitig sa kanila. Nagsipagsigawan ng mga tao na halos kamag-anak nila sa sobrang hilakbot at pinalibutan nila ang dalaga. Batid nilang kailangan nilang magpakatapang sa mga oras na iyon upang dakpin si Marikit ng buhay. Alam ni Marikit na kapag nadakip siya ay wala na siyang takas. Kaya naman binitawan niya ang kalunos-lunos na bangkay ng kanyang pinsan at sumigaw ng malakas. Pagkatapos sumigaw ng malakas ay tumalon ito ng napakataas. Agad namang itinutok ng isa sa mga kalalakihan doon ng pana nito
Pero mabilis na nakailag si Marikit. Maya-maya pa ay nilagpasan niya ang mga taong kumukorner sa kanya at nakatakas. Noon ay wala pa itong pakpak na magagamit para makatakas. Nagawa pang makauwi ng bahay ng dalaga upang kunin ang mga gamit niya, kasama ng mga gamit na nakuha niya sa yumaong lola. Agad niyang kinuha ang malaking bote ng langis at ipinahid sa likod. Pagdakay may unti-unting lumalabas na laman sa likuran niya at wala pang 30 segundo ay nagkaroon nito ng pakpak. Nang malapit na ang mga tao sa bahay kung saan siya naroon ay winigayway niya ang pakpak at lumipad pa itaas. Kitang-kita ng mga tao sa lilim ng bilog na buwan ng mahaba at malapad na pagpak ng aswang. Wala na silang nagawa kundi tignan siya na lumilipad palayo sa kanilang nayon. Kinabukasan ay agad na kumalat ang balita patungkol sa insidente at pinag-iingat ang taong bayan sa posibleng paghihiganti ni Marikit. Pero ang hindi nila alam ay hindi na ito kailanman pabalik pa sa lugar na iyon. At simula noon ay wala nang nasagap na balita ang mga taga roon kung nasaan na ang dalagang aswang na nagbigay ng matinding takot sa kanila. May isang grupo ng mga hikers mula Mindanao ang nagpasyang akyatin at suyurin ang mahaba at magubat na mga bundok sa Sierra Madre. 3 babae at 4 na mga lalaki, mga veterano na ang tanging hilig sa buhay ay umakyat ng mga bundok, gaano man ito kadelikado. Kung ikaw ay kasama nila, siguradong iisipin mong manilang ang pag-akyat ng bundok. Pero ang hindi nila alam, may nag-aabang na pala sa kanila. Isang pangyayaring hinding-hindi nila maiisip na sasapitin nila. Si Andre ang tumatayong leader ng grupo na matagal na sa ganitong propesyon, kasama ang mga kaibigan sina Mark, Dan, Ray, Mika, Ina at Alexa. Matapos makakuha mula sa local government ng permit, ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay mula sa Point A sa General Nakar hanggang sa Point B sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Kung tatansyahin ay aabutin sila ng 3 hanggang 4 na buwan bago marating ang Santa Ana sa Cagayan. Kaya sa paanan pa lamang ng bundok ay namili na sila ng mga pagkain tulad ng mga noodles at delata. Si Mark naman ay biyasa sa pangangaso, kaya hindi na nila problema kung saan sila kukuha ng karne bilang pagkain kung sakaling maubusan man sila ng supply. Si Mika naman ay dating nurse at nakatoka sa kanya mga gamot at mga antidote laban sa kagat ng mga makamandag na ahas at mga anti-allergy medicines. Si Dan naman ay biyasa sa pagbasa ng mapa at pagtukoy ng mga risks sa daan, gaya ng mga posibleng kumunoy, mga delikadong pile ng mga bato at iba pa. Bawat isa sa kanila ay may angking mga kakayahan na subok na nila sa ilang taon nilang pag-hiking, kaya tiwala sila sa kanilang mga sarili. At nang masiguro na nga nila na handa na ang lahat ng mga dadalhin nila, ay sinimulan na nga nila paglalakbay. Unang linggo ng kanilang pag-akyat ay hindi sila nahirapan at wala silang naengkwentrong problema sa daan. Pero pagdating nila sa pusod ng bulubunduking sakop ng General Nakar, ay unti-unti nang naging mahirap ang pag-usad nila. Bukod kasi sa makapalang kagubatan sa lugar na iyon, ay halos bihira rin silang makatagpo ng mga bahay ng mga katutubo sa lugar. Magdadalawang linggo na iyon ang paglalakbay
nang mapansin ni Andre na may hindi pangkaraniwan sa bundok na iyon. Tinanong niya si Dan kung ano ang napapansin niya sa dinadaanan nila, pero sinagot siya nito na normal lang at walang pinagkaiba sa mga bundok na inakyat na nila. Inabot sila ng gabi bago marating ang medyo patag na lugar sa tuktok ng bundok. Dito ay tanaw nila ang madilaw-dilaw na bilog na buwan at ramdam nila ang sariwa at malamig na hangin sa lugar. Perpektong lugar iyon para sa pansamantalang kampo. Habang abalang magkakaibigan sa pagtatayo ng temporary shelter, ay siniyasat muna ni Andre ang palibot ng campsite. Wala siyang napansing kakaiba kaya naman bumalik na siya sa grupo at tumulong sa kanila. Pagtapos nilang kumain at makapagkwentuhan ay nagpasya silang magpahinga na para sa panibagong paglalakbay ulit maghapon kinabukasan. Sa kabilang bundok naman, kung saan nakatirik ang nag-iisang bahay kubo sa lugar na iyon, ay abala ang isang magandang babae sa pag-aasikaso sa sarili niya. Tama ang hinala mo, si Marikit nga iyon. Doon siya napadpad matapos takasan ng mga kaanak na humahanting sa kanya. Nanirahan siya roon mag-isa at tanging pagkain ng mga maiilap na hayop lamang ang naging paraan niya para mabuhay. Bagamat malayo iyon sa kabihasnan, ay hindi pa rin niya malilimutan ang masarap na samyo ng lamang loob ng tao na matagal na niyang hindi natitikman, buhat ng lisanin niya ang kanilang lugar. Wala ring napapadpad na tao sa lugar na iyon, marahil ay dahil sa topografiya ng lugar, dahil nababalot ito ng makapal na kagubatan na kahit mga rebeldeng kalaban ng estado ay hindi manganghas pumunta sa ganoong kakapal na gubat. O kahit mga miyembro ng militar ay mag-aalinlangan ding suyurin ang lugar. Pero isang gabi ng kabilugan ng buwan, bagamat napakalayo ng lugar kung saan nakatayo ang bahay kubo niya, ay nakaamoy siya ng hindi pangkaraniwang samyo ng tao na humalo sa hangin. Alam niyang may nakapasok sa teritoryo niya at alam niyang marami sila. Hindi mapigilan ni Marikit ang sarili na isipin ang sarap ng pagkain ulit ng tao. Magwawalong taon na kasi siya sa lugar at ni minsan ay hindi pa siya nakakaengkwentro ulit ng tao. Kaya gayon na lamang ang pagkasabik nito na maranasan ulit ang pagkain ng lamang loob. Dali-dali niyang kinuha ang bote ng langis na nakuha niya sa baul ng lola niya. Nagsindi muna siya ng apoy mula sa batong kalan at inhelera niya ng pabilog. Pagdakay hinubad niya ang kanyang saplot at lumuhod. Ibinuhos niya ang lana sa kamay at ipinahid dahan-dahan sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa'y unti-unting lumabas ang makakapal at maitim na balahibo sa napakagandang katawan nito. Natakpan din ang naninindig nitong dibdib ng makapal na balahibong gaya ng balahibo ng baboy ramo. Sa kanyang likod ay unti-unting lumalabas ang pakpak at naging nakakatakot ang mukha nito, tulad ng isang halimaw na may kulay pula at nanlilisik na mga mata. Humaba ang pangil nito, kasabay ng paghaba ng panga at nguso na gaya ng sa aso. At nang matapos ang pagbabagong anyo, ay lumabas siya sa kanyang tahanan. Iniangat niya ang ilong at itinutok sa hangin para malaman ang eksaktong lugar kung nasaan ang mga dayong tao. Nang matukoy na niya ay iwinasiwas na niya ang pakpak at lumipad patungo sa mga hikers na kasalukuyang nagpapahinga na. 13 kilometro ang layo ng aswang buhat sa campsite ng mga hikers, pero hindi niya lintana iyon dahil mas nananayigang kagustuhan nitong makakain ulit ng tao. Makalipas lamang ang 6 na minuto ay dahan-dahan siyang bumaba mula sa himpapawid na may 100 metro ang layo mula sa campsite ng mga dayo.
At unti-unti itong gumagapang papalapit sa kanila na animoy may ugaling pusa na dahan-dahang lumalapit sa kanilang bibigtamihin. Naalimpungatan si Dan ng mga oras na iyon dahil naramdaman niyang naiihi na siya. Kahit na tinatamad siyang lumabas sa tent ay no choice naman siya kundi umihi para hindi siya magkasakit sa bato. Pagkalabas niya sa tent ay lumakad siya ng mga 10 metro para umihi malapit sa pampang. Habang umiihi siya ay nakaamoy siya ng masangsang na amoy na animoy nabubulok na hayop o nabubulok na bagay. Ang hindi niya alam ay nagmamasid na si Margit, mga 50 metro ang layo mula sa kanya. Habang abala naman si Dan sa paglalaro ng ihi niya ay may napansin siyang tila kulay pulang ilaw sa di kalayuan. Nakaramdam siya ng konting kilabo pero hindi niya ito binigyan ng pansin. At nang matapos siya sa pag-ihi, pagtalikod niya ay siya namang pagsugod ng aswang sa likuran niya. Narinig ni Dan na may tumatakbo galing sa likod at pagharap niya ay tumambad sa kanya ang aswang na sumusugod sa kanya. Napasigaw siya ng malakas pero huli na ang lahat. Kinalmot siya ng aswang sa dibdib na agad naman niyang ikinamatay. Naalerto naman ng mga magkakasama at agad na lumabas sa tent. At paglabas nila ay tumambad sa kanila ang aswang na kinakain ng lamang loob ni Dan. Hindi nakatakbo agad ang mga babae sa tindi ng hilakbot. Agad na sinugod ng aswang sina Mika at Ina at dinukot ang mga puso nila. Si Andre ay hindi rin makakilos sa sobrang takot. Nawalan kasi ng lakas sa mga tuhod nito sa nasaksihan niyang kagimbal-gimbal na pangyayari. Sinubukan pang lumaban ni Mark at Ray pero wala silang panama sa lakas ng aswang. Kapwa silang inatngat sa lieg ng aswang na agad naman nilang ikinamatay. Napaluhod na lang sa sobrang takot si Andre ni hindi niya magawang iangat ang punyal na hawak niya dahil sa tindi ng panginginig ng buong katawan. Alam ni Andre na katapusan na niya iyon. Nagawang makiilag ni Andre sa kalmot ng aswang at nakalapit pa siya rito. Pero bago pa man niya maitutok ang punyal sa aswang ay nakagat na siya sa lieg. Nagawa pa niyang yakapin ang aswang at itarak sa dibdib nito ang punyal na hawak nito. Hindi yun pangkaraniwang punyal dahil minana pa niya ito sa lolo niya. Naramdaman ng aswang ang hapdi sa dibdib niya at nang makita nga niya na nakabaon nito malapit sa puso ay nawalan ito ng lakas. Unti-unti itong bumagsak habang nagaanyong tao at bumagsak sa ibabaw ni Andre. Maya-maya pa'y nalagutan din si Andre ng hininga dahil sa pagkaubos ng dugo mula sa kagat ng aswang sa liig niya. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa pangyayaring iyon at iyon na rin ang katapusan ng kwento ng aswang na hindi tumatanda. Ang katapusan.